Hello, hello. May tingog na. Ayan. Mga kababayan, mga kabalin, mga kabsat, mga kasimanwa, mga pade, so mga pagaring akan, mga pakat. Hala, ito na po. Ito na po. Ito na po. Matindi. May video evidence na ginawa si Adrian Bersamin ni na apo ni Lucas Bersamin. Nang nanilbihan si Lucas Bersamin na Executive Secretary ni Bongbong Marcos, andon nang nilbihan din si Adrian Bersamin na apo ni Bersamin ni Lucas na bilang isang katiwaldas, bagman. Ha? Lahat ng masamang sekreto alam ni Adrian Bersamin at siya ang nagpakuan. Ang isa sa mga gawain niya ay siya yung nag-take charge sa delivery ng 8 billion pesos papunta kay BBM. Ang 8 billion na yan, nanggaling daw yan kay Roberto Bernardo na kinonfirm din ni Ping Lacson sa isang kwento, pero hindi sinabi ni Ping Lacson na kay Adrian pala. Pero sinabi niya kay Adrian binigay. At pinalabas ni Ping Lacson na walang kaalam-alam si BBM. Kundi pinapalabas lamang nila ni Bersamin na iyon ay pera para sa kay BBM, pero hindi daw kay BBM yun. Para sa kanila. So anong nangyari? Pinatanggal ni Ping Lacson si Adrian Bersamin, pinatanggal niya si Lucas Bersamin, pinatanggal din si Amina Pangandaman. So, pinatanggal din si Trigib Olivar. Ang kwento ni Ping Lacson, wittingly or unwittingly, alam ba niya o hindi, pero alam mo naman si Ping Lacson, scheming manipulator. Yang ginawa niya, gumawa siya ng kwento na sinasabi niya na gawa lamang ang 100 billion na insertion ni Saldico. Inamin ni Ping Lacson, o hindi namin sinabi niya na totoo raw yung 100 billion pesos na pinasingit kay Saldico na 100 billion para sa BICAM conference. At kung pakinggan mo naman ang kwento ni Saldico sa kanyang video, siya ay nakipag-usap kay Amina Pangandaman. At sinabi ni Amina Pangandaman sa kanya na hanapan ng paraan na isigit ang 100 billion pesos na proyekto. Sabi ni Amina Pangandaman sa kanya, sabi ito ni Saldico, Amina, huwag ka magalit sa akin. Anyway, maganda ka naman eh. Mataid na babae sa ka Amina. Anyway, sabi ni Saldico, nang nag-usap sila ni Amina, totoo ba yan? Sabi ni Amina, totoo yan. Tanungin mo si Yusik, Yusik Jojo Bersamin. Si Yusik Adrian Bersamin. Ayun. Kinonfirm naman ni Adrian Bersamin na totoo. Pinapasok yung 100 billion at nagbanggit pa, ito yung kasama sa brown leather bag. Sabi pa nga ni Saldico, naalala ko yung brown leather bag. Ito yung nandoon kami sa Singapore. Ay pinahabol pa ni BBM sa PSG ang brown leather bag. Sabi niya, mawala na kayo, maiwan na lang kay Singapore, wag lang yung brown leather bag.
Ano kaya meron sa Brown Leather Bag? Hindi ko alam. Ay, nako. So, eto na ngayon. Ang huling revelasyon ni Congressman Tinio at ni Congressman Irice ay ganito. Nakita nila gumawa pala ng video si Adrian Bersamin. Kagaya sa paggawa ng video, gaya sa ginawa ni Saldico. Imagine Saldico. Kagaya sa ginawa ni Saldico kung saan dinitalye ni Adrian Bersamin ang kanyang pakikipagsamahan kay Mr. BBM. Si Mr. Colostomy BBM. May colostomy bag siya. Ay, nako. Yan ang pinaka-problema sa atin. Sa Pilipinas, sabi ka nila. Ano sabi nila? Ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Ano pa? At ito ay pinsan ng bangag. Ay, nako. So, ano ba? Samuel DR ba? Bago ka lang pumasok siguro na wala pang audio. So, kita mo na? Yan ang latest na balita. Ngayon, pag pumutok yan, nako, hindi ko ma-imagine anong mangyari. I cannot imagine what would happen to the administration of BBM. All I can see is there is that possibility that there might be, finally, the people power. Malapit na po. Baka itatiming ilalabas sa February 24, 25. Tandaan ninyo, yung unang dalawang people power, yung kay Marcos at saka kay Erap, talagang laging may trigger na hindi inaasahan ng bayan. Ano kaya ang trigger sa ngayon? Noong 1986, ang trigger ay yung pagrebelde nila ni Hunasan laban kay Marcos Sr. At lumabas si Cardinal Jaime Cardinal Sin. At nananawagan sa buong Pilipinas at lahat ng mga Pilipino na protektahan si Colonel Gringo Hunasan at ang kanyang kasamahan sa Reform the Armed Forces Movement. At ito'y lumaki at sumama na rin sa kanilang rebellion si Enrile, si Ramos. At dumami ng dumami hanggat sa napatapon si Marcos Sr. noong February 25, 1986. Ang trigger, yung paglipad na helicopter nila Gringo Hunasan na mga rebuilding sundalo na mga opisyal, sila po ay tinatawag nila sarili nila na YOU, Young Officers Union. Panahon naman ni Erap, ang trigger, yun yung envelope. Nagkaroon ng impeachment trial laban kay Erap Estrada. At ang issue laban kay Erap Estrada, nakatanggap ba siya ng maraming pera mula sa BW Resources? Kumuha ba siya ng pera mula doon sa GSIS na pundo? At mga kweteng. Tapos, diniposito niya sa pangalan na Jose Velarde. So ngayon, ang naging issue, yung Jose Velarde na account. Ang depensa ng grupo ni Erap ay hindi totoo yan. Sa katunayan, walang laman ang Velarde envelope. Walang laman ang account. Nakalagay sa envelope yung bank account. Nagkaroon ng buto-butuhan. Nagbuto-buto ang mga senador. Ang tanong, bubuksan ba natin ang envelope o hindi? 21 senador ang nandoon.
10 senador ang bumoto na buksan. 11 senador ang bumoto na huwag buksan. Sabi ni dating Chief Justice Hilario Davide, the no, have it. Pagka-have it, pumutok na ngayon ang rally sa buong Pilipinas. Lumabas sa kalsada ang lahat ng mga tao na nakatutok sa telebisyon. Ngayon pa kaya hindi lang telebisyon? May YouTube pa? May TikTok pa? May Instagram pa? May Facebook pa? May Twitter pa? Naku, delikado sa kayo talaga. So ano na ngayon ang pakiramdam ninyo? Nauna, tandaan ninyo, nauna, merong Saldico na video na nilabas ang mali-malitang mga pera na ang laman doon ay 1 billion daw sa dami-daming mga luggages kung tawagin. Ang sabi ni Saldico, iyon po ay i-deliver niya ang prominente sa aking utak na hindi ko makakalimutan. I-deliver yung 1 bilyong piso na nagalit. Sabi ni Toby Chanco, nagalit si BBM kay pinsan niya na si Romualdez. Ang kay Saldico at sinabihan siya, ilang bahay pa kaya o ilang mansion pa kaya sa First Bank ang bilhin nyo? Ilang Ferrari pa kaya ang bilhin nyo? Yun pala. Patay. Bumili pala, sabi ni Saldico, pinabili ni Sadya ni BBM ang mansion sa number 30 Tamarind Street sa First Bank para lagyan ng mga pera na galing sa koleksyon nila sa flood control. Yan ang katotohanan. Ngayon, lahat yan, kahit na nandyan na mayroon ng revelasyon, mali-malit ang pera, ang nilabas ni Saldico, ay wala pa rin naniniwala na marami. Lalo na mga dilawan, hindi naniniwala. Ha? Lalo na yung mga BBM, hindi naniniwala. O, ngayon, ano? So, ngayon, ang nangyari, ito ngayon ang kakampi nyo. Dati kakampi nyo si Saldico. Ngayon, kakampi nyo pa rin uli si Adrian Bersamin. Maglalabas ito ng ilalabas ni Leveste, ni Congressman Leandro Leveste, ang video na nagpapakita na nagsasalita si Adrian Bersamin na kung saan aaminin niya sa publiko kung ano ang mga sikreto nila ni BBM. At ipakita ang text message ni BBM na nag-uutos tungkol sa 8 billion na i-deliver. At ang ayon nga kay Roberto Bernardo, yung 8 billion na yun ay hinatid niya sa Diamond Hotel, dyan sa Ruas Boulevard. At hinatid sa parkingan at kinuha ng ibang tao ang sasakyan na may 8 billion na laman. Ganon katindi magnakaw si BBM. Ngayon, kinakabahan si BBM ng tudo-tudo. O, pakinggan natin itong interview kay Congressman Antonio Tinio. Ito. Grabe. Pag ganitong bayan natin, wala na po. Matutumba na tayong bata ng mukha natin. Matutumba na ang bayan natin. Makakausap po natin ngayon ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Congressman, this is Pinky. Magandang gabi po sa inyo. Hi, magandang gabi Pinky. Magandang gabi sa mga tagapanood. Congressman, saan at papaano po niyo nakuha itong umano'y text exchanges between the President and yung sinabi mo nga kaninang runner, alleged bagman na si Adrian Bersamin? Well, si Congressman Leviste ang unang nag-approach sa akin. Now, this was a day before we filed the impeachment complaint against the President. He asked for a meeting, tapos pinakita niya yung mga screen captured video of the
exchange of messages, signal messages ito. So mukhang phone ito ni Adrian Bersamin, in-screen cap video. Tapos the video is scrolling through the messages between the two from December 2024 to July 2025. Mhm. No? So unang pinakita yan ni Congressman Leviste, and then afterwards, he asked that it be shown to others. So eventually, mga 5 kami, Mhm. no, na pinakitaan niya through in a series of meetings. Kasama si Congressman Erice doon, and Congresswoman Rene Co. I won't mention the others kasi wala naman akong paintulot pa na banggitin yung pangalan nila. Sabi yan ng mga meeting ito, and it went on until last weekend. No, this is Sunday, the day before the Justice Committee committee report would be discussed in plenary. No, Monday and Tuesday yon, no. So, ang usapan talaga doon ay supposedly ilalabas na niya at that time yung kanyang mga hawak na ebidensya, but at the very last minute, umatras siya. Si Congressman Leviste. Si Congressman Leviste. And that's when I decided, well, ayaw pong ilabas yan, pero hindi naman pwedeng, upuan lang yan. No, this is too important. So I decided to put it on record na merong ganitong ebidensya, and several individuals are in possession of this. So that includes Congressman Leviste, of course, si Adrian Bersamin mismo, and another individual, mayor, a local government, the mayor of Taal. The mayor of? Taal, na malapit sa mga Bersamin. I see. Paano daw nakuha ni Congressman Leviste itong video ng text exchanges umano ng Pangulo at ni Yusek Bersamin, sir? Well, of course, kasama yan sa tinanong namin. And apparently what triggered it was what was in your report. Statement ni Senator Ping Lacson last November na may mga individual daw na gumamit lang ng pangalan ng Pangulo para makakuha ng mga kickback. Opo. Si Lacson talaga tinuturo na may gumawa ng kwento si Lacson na mayroong mga individual daw na gumagamit ng pangalan ng Pangulo para kumita ng 8 billion. Ito yung tinutukoy ni Congressman Tenyo. Pero ang katotohanan ay totoong-totoo yan. Sino ba naman ng ibang tao maniniwala magbibigay kay Yusek Bersamin kung hindi yan kay BBM? So this is in reference to Yusek Bernardo and 8 billion that he says he delivered for the president. No, tapos pinangalanan na binigay ito kay Yusek Olaybar at kay Yusek Bersamin. So that apparently trigger, natakot sila na sila ang didiinan. So itong si Yusek Bersamin pumunta sa bahay ni Congressman Leviste kasama ang mga lawyer niya at nag-execute ng affidavit. At kasama dito yung video screen captures of his messages. So siya ang nagpunta. And Siya pa ang nagpunta kay Congressman Leviste Siya pa ang nagpunta kay na may Congressman dala-dala ng Leviste. mga abogado. Opo. At So ngayon, alam nyo na kung bakit iniimbestigahan nila si Leviste sa kuno sa pagbenta sa prangkisa. Kuno may penalty na 24 billion. Bistado kayo. nakita ni Congressman Leviste sa amin yung CCTV footage sa residence nila, bahay ni na Leviste yun. So CCTV footage of Bersamin coming in and then eventually going out with the two of them. So, gano'n. So now, Meron siyang, kumbaga, Congressman, may resibo siya nung May- pinakita niya sa inyo ito. may resibo po, no? At the question is bakit tumakbo si Yeah, that's my Bersamin next kay question. Leviste? Why to Congressman Well, Leviste? Ano po ang teorya Oo doon? nga naman. Bakit kay Leviste siya You have to ask the two of them that, no? So I don't know. Number one, ang rason niya nakikita ko ay mataas ang reputasyon ni Leviste.
Mataas ang credibility niya kaya doon siya pumunta. Kailangan niya ng credibility para maniwala sa kanyang kwento. Pangalawa po ay alam niya si Libiste ay maasahan, hindi yan balimbing. Tapos maasahan niya para isuporta sa kanyang depensa. At pangatlo, wala na siyang mapipili ang ibang tao na malalapitan niya na makatulong sa kanya kundi si Libiste. Ganun lamang po. So, kaya si Adrian doon na siya pumunta. Myself, no? Pero I suppose there are connections between the Legarda, Libiste, and the Bersamids, no? Again, I'm not in the best position to answer that. Ngayon po naalala ko yung sinabi ni Congressman Libiste, hindi ho ba nagpaalam siya sa House na pupunta siya sa napakaraming bansa. Magli-leave po siya ng halos 6 na buwan. Did this have anything to do with that? Because he was actually saying Ano that naman, sigurado. sinabihan siya na mabuti pang umalis na lang siya. Did he say anything about that? Yes, yun din ang sinabi niya, no, na may mga kumakausap daw sa kanya na wag nang ilabas pa yung mga sinasabi rin kasi ni Congressman Libiste that he is in possession of some information, no? So sinasabihan na daw siya na hindi, no? And he is also still in communication with Adrian Bersamin himself, no? So yun, apparently I think umalis nga si Congressman Libiste just, if I'm not mistaken, today. But prior to that, ay nag-iwan na siya ng ng ebidensya supposed to be for him. I mean, before leaving, he left something. Hindi ho ba? Well, he left something, pero ako nga, ang hamon namin sa kanya all throughout, from the time he first contacted me is, kailangan ilabas mo yan, no? And in fact, I also pointed out to him, marami nang nagke-question sa credibility at motibo mo. Opo. Dahil palagi mong sinasabi, meron kang mga hawak na information from the Cabral files, and now this. Okay. Maraming nagke-question sa credibility mo. No, I am well aware of that, but why did I choose to make a speech about it in Congress? Nakita ko yung pinakita niya at tingin ko credible and talagang matibay na ebidensya. Okay. So plain and simple, naniwala ho talaga kayo sa kanya. That's why you obviously. Opo. Para po sa inyo, doon sa mga, it's just really supposed to be a text exchange between Yusek, Adrian, Bersamin, and the President. No one else, sir. Yung pinakita po niya sa inyo. No one else. No one Okay. else. Dalawa lang yun. And meron doon po kanina sa report ni Joan na kanyang bahagi ng kanyang report. Ano ho doon sa pinaka, ilan ho bang, I'm sure madami-dami po yung text exchanges. Which one was the strongest, you think, na nagdidiin po kay Pangulo? One was yung March 24, 2025 na text ni Adrian Bersamin na kompleto na raw yung delivery ng 7.122 billion. At magpo-provide siya ng computations for this. At ang sagot ng Pangulo doon is V good. Okay. Ulitin natin. Ha? Nag-report, nag-text si Bersamin kay BBM. One was yung March 24, 2025. March 24, 2025 na text ka-deliver lang kay Duterte doon sa Diheg. So, ibig sabihin, pagkatapos ni Duterte hinatid sa Diheg, kumobra ng 8 billion si BBM. Na text ni Adrian Pero hindi Bersamin. umabot ng 8 billion, ginawa lang 7 billion. Ulitin natin. Strongest, you think, na ilan ho bang, I'm sure madami-dami po yung text exchanges. Which one was the strongest, you think, na nagdidiin po kay Pangulo?
One was yung March 24, 2025. March 24, 2025. Ay hinuli si Digong March 11, 2025. So 13 days after. Na text ni Adrian Bersamin. Pwede man sabihin na yung 8 million pangako yun sa mga ICC judges saka prosecutors? Malamang. Sabi nga, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw at pinsan ng bangag. Na kompleto na raw yung delivery ng 7.122 Oh, billion. At magpo-provide siya ng ulitin natin. Nag-text si Adrian kay BBM na kompleto ng delivery ng 7.1 billion. computations for this. At magpo-provide daw si Adrian Bersamin ng computation. At ang sagot ng Pangulo doon Anong sagot ng Pangulo? Sa text ni Bersamin? is V good. Okay. Be good. Ano yun? Be good. Be good. Ano ibig sabihin? Be good. Very good. Meaning very good. No? And then the other one is yung text nga dated July 10, 2025. Oh, nag-text. Tandaan nyo. July 10, 2025. Ano meron? Noong July 25, 2025, nagpalabas ng decision ng Supreme Court na panalo si BP Sara sa impeachment at binasura at diniklara na null and void ang impeachment. So ito, July 10, 2025, nag-text ulit si Yusek Adrian Bersamin kay BBM. Where Adrian says na may i-deliver na cash na something like 2 billion May deliver 2 billion the Nara residents and sa Nara residence. Forbes. Opo. At ang instruction ang sabi ng Pangulo ay sasabihan ko si June Baris. Sasabihin na si John Baris. Nag-text, sumagot si BBM kay Adrian na sa padala sa message ni Adrian na may i-deliver na 2 billion. Tapos sinagot siya ni BBM na sabihan si John Baris. Ladies and gentlemen, who is John Baris? Sino si John Baris? Ha? Sino si John Baris? Si John Baris po ay head security ni BBM. Patay kang bata ka. Okay. So, why do I think they're important? Kasi nga, the first one confirms yung delivery of the Bernardo 8 billion. Delivery, Yun po ang pinanggagalingan nito. Opo, yun ang pinanggalingan at alam ng Pangulo, in-acknowledge ng Pangulo. Acknowledge. No? So in other words, na-kompleto na yung kwento. No? Yung Kasi ang lumalabas doon sa kwento ni Yusek Bernardo, Congressman, balikan lang po natin para to refresh everyone's memory, is that supposed to be nag-utos daw umano ang Pangulo Opo. ng 100 billion na insertion, Yes. di ho ba, sa budget. From, nandun pa po si DBM Secretary Mina Pangandaman, etc. Tapos sinabi pa na tumawag kayo, di ba, ganun yun yun yung kay Zaldico na allegation. Pero ang lumabas ho kasi na parang kumita dito, at the end of that, really, were two people. Hindi ho ba? Supposed to be si Trigive Olaivar Taiji. at si Adrian Bersamin. Kasi ito po yung Adrian nagpunta sila sa parking lot ng Diamond isang Hotel. hotel, ng Diamond Hotel. At meron pa daw armored car kung saan dinala yung mga pera. So ang sinasabi niyo po, yung mga yon ay indicative na hindi sa kanila napunta yon, kundi sa Pangulo? Yes, yun ang kaya sinabi ko, nakompleto na yung kwento. No? Inamin ni Bernardo, yung sa 100 billion insertions, 52 billion of that he personally handled. So he collected 8 billion in commitments or kickbacks from the contractors. Tapos dineliver niya kay Trigive Olaivar using armored cars. At lumalabas ngayon, nakompleto na. Kasi the question then was, okay, ano nangyari nung tinanggap na ni Trigive? Binulsa ba niya? At wala nang nag-pursue ng point na yon. But now, it appears, so si Trigive, binigay kay Adrian, and Adrian is the one who directly reports to the President. Kaya sinabi ko,
siya yung runner, bagman, and disbursing officer. Pero nandun po tayo doon ng sa it Pangulo. appears. Doon po tayo doon sa it appears from Trigive ay ibinigay. Tama ho ba? From Trigive, it appears, ang sabi niyo ibinigay Opo. kay Opo. Bersamin. Mm-mm. Kasi kung balikan naman po natin yung Senate hearing, hindi ho ba? Nandun si Trigive Olivar. Mhm. Di ba? He completely denied. He totally denied it. Complete denial of the denial. allegation of Yusek Bernardo. And Bernardo was there, and Bernardo said naman, I stand by everything that I said All in right. my affidavit. So Con- he said, she said na. Opo. Congressman, what do you expect to happen from here on? Sige nga, anong mangyari? Well, we expect that at least one, let us hear from Adrian Bersamin. Okay. Ipatawag, Blue Ribbon Committee, ipatawag si Adrian Bersamin. Among all of those named, no, siya yung talagang never natin narinig. No? Sinibak siya sa Malacanang tapos wala na tayong narinig sa kanya. No, talagang naka-lockdown siya. Si Lacson itong sisihin ni BBM. Kasi kung hindi niya sinibak si Adrian, hindi magsasalita si Adrian. Kasi naipit na si Adrian. Sinisisi sa kanya lahat ni Lacson na siya nagtago ng 8 million. Now I understand why. No, dahil susi talaga ang papel niya rito. So, imbestigahan si Adrian Bersamin. No? Kung hindi ito kaya ng Blue Ribbon Committee, we hope that the Blue Ribbon Committee will do it. Senator Lacson says he was the one who first talked about the 8 billion delivery of Bernardo and the ombudsman. No, so kailangan ding imbestigahan. Walang kwenta yung ombudsman. Hindi kayo makaasa dyan. Siya political man. He's not ombudsman. Simple lang naman eh. Itanong siya kung totoo ba itong exchanges na ito. I-deny ba niya ito? Congressman, last question. Otherwise, would you know if Adrian Bersamin is willing to talk? I wouldn't know. No? Pero, wala akong sinabi si Congressman Leviste. Well, ang sinabi niya ay nakikiusap si Adrian Bersamin na huwag ilabas ni Congressman Leviste yung mga information niya. This was at the time when we were talking about revealing this information. Okay. He didn't want this revealed. Plain and He simple. did not want it All revealed. right. Let's see what happens from here on. Maraming salamat po sa inyong oras. Teachers Party List Representative Antonio Tino. Thank you, sir. Okay. So, maraming salamat. Napakasustansya. O ngayon, kayo na mga troll dito na makakakampi ni BBM, hindi muna ko kayo tatanggalin. Bahala kayo sa sakit ang loob ninyo. Ipatawag ko din siya kayo. Kaya sa sunod, ang bola na ngayon ay sa Blue Ribbon Committee. Okay? So, Albert Villanueva, matulog na kayo. Ayaw, araw-araw usapan, wala naman. Ito, kung ito. Yung mga kakampi ni Kampon ng mga demonyo. Frances, Iskubin. Gawa-gawa na naman. Ayan na, yun na ba sagot nyo? Wala kayong argumento? Para kayong si Claire Castro eh. Mark Biaco, ipatawag kung may ebidensya. Ay, papatawag talaga yan sa Blue Ribbon Committee. Black Hat, itong taga House of Crooks, talaga ang masisisi din dahil dinidipinsan nila ang kanilang tatay na buwaya. Yan. Buwaya si BBM. Bergie Piquero, yung sabi ni Saldico, maiwanan lang ang iba, wag lang yung brown leather bag. May lamang sulat. At, alam nyo na, ibig sabihin nun. Mga didilis, galingan nyo. Galit ka sa DDS? Ano bang pinagsapan niya? Si BBM, hindi si DDS. Anong kinalaman nito 30 sa usapin na ganito? Mga kayo na, tataranta na kayo mga taga-BBM, taga mga dilawan, mga kampi-kampi kayo. Nelson Manijaime, Marcos magnanakaw sa bayan. Walang nagawa sa Pinas. Puro nakaw, pati kaalyado. Left and right ang nakaw. Kaya naalala ko to siya eh. Yung kaibigan ko, best friend ko. Si Jograd de la Torre. Magnanakaw dun sa left. Magnanakaw dun sa right.
I said money, money, money. I said money, money. Pagdating sa pera, ay wala ng kwarta. Aim. Okay. Ano na, Alan, kung totoo yan talaga, totoo ito, mag-antay na lang kayo. Galaxy, God save the Philippines. Totoo pala, sabi ni Saldico. Yes, sabi ni Els Mo. Oms, ganun talaga, DDS, magaling gumawa. Ay, hindi ito, DDS, intriga, hindi yun ang intriga. May ebidensya ka, intriga pa ba yan? Anong tingin nyo sa ebidensya, intriga? Para kayong para kayong, ano tawag dito? Para kayong mga timang. Kaya kinakantahan na lang kayo ni Congressman Meow Meow eh. 'Di ba? Kayang mga nakaupo, subukan niyo namang tumayo. Baka kayo ma-meow meow meow. Baka kayo ma-meow meow meow. Mark Biasco, ano ba yung nangyari sa inyo? Panay kayo si Virgie Piquero, kasama ang ICC sa budget. Ayan nga, March 24, kasama ang ICC sa budget. Yun na yun. So, Galaxy, naniniwala na kayo na sa mga na-file nila na impeachment kay Marcos ay totoo. Drama lang yun. At tao to na Trillanes, di ba? Magdalo ito na lang makakala. Si Trillanes ng bidakilang sinungaling yan. Kapatid ng kasinungalingan at pinsan ng bangag. Artemio Mendoza, mga kababayan, gumalaw na po tayo para sa kinabukasan ng ating bayan at mga Sunday na generation. Kawawa ang bayan, lubog na tayo sa baha. Alan, ito si Mr. Ben na carbon. Di yan tunay na tao ni Mr. Ben. Tingnan yung kamukha niya. Sino ba si Mr. Ben? Ang alam ko sa si Mr. Ben, Ben Tolpo, di ba? Si Mr. Bean naman, yun naman si Terry rito, nakamukha ni Mr. Bean. Okay, Artemio Mendoza, hindi sila bayaran, hindi nila kayang bayaran si Libeste. Tama, bilyonaryo yun eh. Virgie Piquero, ang magnanakaw, kapatid ng sinungaling, kakambal. Kapatid ng sinungaling? Kakambal ng bangag. Julie Bergira, tapos na. Saka na kayo, ngal-ngal dyan. Okay, Bijel, sawag-sawag, dami ko mga trolls ngayon grabing trolls. Virgie Figueroa, pag adik, magnanakaw talaga para pangbili ng cake, ng coke. Chismis ebidensya, nakita nyo na nga, machismis pa kayo. Virgie Figueroa, mahiya naman kayo. Kayo ang mastermind. BBM, Magikoy, walang matibay na ebidensya. Hindi pa matibay yun. Victoria Denboer, yan, attorney ang mastermind. Siyempre, Noemi, hi ang mga trolls. Sinabi ni Sen Aimee na ang breakfast ni BBM ay marijuana at ang kanyang lunch ay coke. Ang kanyang merienda ay coke. Tapos sino pa? Hindi ko na babasahin yung iba, puro mga troll. Tapos Virgie Piquero, idol ni Auntie Claire, si Bangag. Romel Bengson, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Jesus Lopera, dati si taga-subaybay mo ako. Ay, huwag ka na mag-asa. Bakit anong kinalaman ng DDS dito sa laban kay BBM? Ibig sabihin, kakampi ka ni BBM. Nako, Jesus Lopera, bahala ka kung umalis ka. Wala kang kwentang tao. Virgie Piquero, mahiya naman kayo. Kaya ako ang mastermind sa corruption. Green, malakas ang ebidensya, pero kay Auntie Claire, fake news. AI pa daw, sabi ni Auntie Claire. Tapos si Virgie Piquero, pinakain ng ninakaw, kaya magnanakaw na rin. Ay, Duterte pamilya. Anong kinalaman ng Duterte dito? Istorya ito sa nakaw ni Bongbong Marcos. Marquez, doktor, sasabihin ni Recto, fake yan. Ay, wala yan.
Wag ka na, pagtitiradurin ko kayo, magsabi kayo fake ito. Benji Piquero, ubusin talaga ni Marcos ang pera. Samuel, Katoto, nood yun, kanina pa yan. Si Minis, okay na. Okay, Fernandez Rafael Cuervo, Servingüenza. Buenas noches, Señor Fernando Rafael Fernandez Cuervo en la España. CJ Jimenez, walang sounds daw kanina. Estong, naana attorney. O si Vampira Lucas, it will remain healthy. Antay mo na lang. Hindi naman kasamang DDS dito, Vampay. Si BBM, kaya wag mo na isama yung mga DDS na issue. Kasi LC Noriega, meron na. Okay, Tamo Pajardo, walang sound kanina. So, ano pa? Okay. Sino pang iba? Puro mga troll eh. Naku, pinulupot ako ng mga, pinupukyutan ako ng mga pukyutan ng troll. Ang alam ko may mga troll na bunyog pa rito eh. Si Tinyo sabi may ebidensya siya. Meron pang ebidensya. Ano pa? God Save the Philippines. Galaxy. Albert Villanueva. Wala. Ano yung mga troll. Nelson Manny Jaime, Marcos magnanakaw sa bayan, walang nagawa. Sa Pinas, puro nakaw, pati kalyado ay left and right ang mga nakaw. Magnanakaw dun sa left, magnanakaw dun sa right. I said, money, money, money. Pagdating sa pera, naubos lang kwarta. Okay. Medyo Piquero, yung sabi ni Saldico, maiiwanan lang ang iba, di lang ang brown leader bag. Black hat. Itong taga House of Crooks talaga ang masisisi din dahil dinipinsahan nila ang kanilang tatay na buhaya. Mark Biaco, kung ipatawag talaga yan, kaya we are demanding that Bersamin, Mark Kitsay, Joseph Janpon, Estrada, at ang lahat ng mga gwardiya ng Marines at PNP na naggwardya kay Saldico ay ipatawag sa Blue Ribbon Committee. Sa Francis Coven. Gawa-gawa na naman nila. Hindi niniwala. Gawa-gawa. Para kang sige Attorney Claire Castro, gawa-gawa lang depensa. Ganun lang bang depensa nyo? Gawa-gawa. Ay, nako. Sinungaling lahat yung kakampi ng Kadiliban. Okay. Tapos Francis Coven, umuwi lang kasi silang duhaan noong impeachment ni BBM. Perfecto Terremondo, papatawag din sina Lucas Bersamin at Amina Pangandaman. Dapat lang. Iba-tiba talaga si Bangag sa 6 na taon niya. Elvin Burgos, 600 million in 11 days. Wala yun. Hindi 600. Mali ka naman. 125 lang. Bubo ka talaga. Gumawa lang kayo, tumira pa kayo, hindi ba nyo alam? Ano kaya, bawiin ninyo, BBM ang bayad nyo sa troll nyo to. Mga bubong troll nyo, makipagdebate. Ang kasama na BBM niya, tumutulong sa kanya, yung mga si Kiko Pangilinan, si Rizal Tiberos. Pero po naman, sabihin ba naman ni Sharon, hindi mali si BBM pagkuha ng bisi? Tarantada ka Sharon, kanita talaga. Hindi mananalo si BBM kung hindi niya kasama si Sara. Ganun lang yan. Francisca, kaya nga may basura impeachment laban kay BBM dahil, hindi yan. Binasura kasi natatakot sila. Ganun lang. Hanggang nga, wala. Puro ako. Fernando Jr., galing Dr. Toto, may bigat pa ba yan? Ebidensya na bagban ni Bangag, sobrang bigat po ito. Siyempre, kung ang nagkwento ay kasamahan mo sa pagnanakaw, at magkwento ay paano ninakaw, napakalakas yan. Pastor Jeffrey, Inday Buitre, ay wala kaya. Tawag lang tawag, hindi naman po napatunayan. Tingnan natin. Pag-wicker, dami kasing mga ipokrito, wala na sanang kulay-kulay, walang loyalist sa katotohanan. Yun nga problema eh. Alvin Burgos, logic, abo pag-uwi ng Digong nyo. Ay, ano kinalaman ni Digong dito? Walang kinalaman si Digong dito, pinag-usapan nakaw ni BBM. Tapos si Lynn Baguio, Dodoy Riola, lahat ng mga ahensya ng ating gobyerno, pinakain ng pera. Iyon. Black Hat, Dr. Toto, gayon na ibasura na nila
sa house ang mga buhay tapos meron malakas na ebidensya, patay silang lahat. Arlindones, Lodron, si Bangag, o Ladron, big sabihin magnanakaw si Bangag. Espanyol, Spanish term for magnanakaw, ladron. Ha? No! Ladrones in la Pilipinas. Elvin Burgos, kaya nga nakulong si Digong. Wala kinalaman si Digong dito. Paulit-ulit kayo. Anong depensa? Si Bibi mang inakusa si Digong depensa. Anong klase? Ang layo-layo. Misil Reyes, anyari sa'yo. Ha? Sabihin mo kay Bibim, magnanakaw siya, ikaw naman, ay, kayong nababa sa kanto. Huwag mong alala, mga DDS, uwi na. Uwi naman yan si Digong. Hayaan mo si Digong, ibang usapin yan. Arasausa, good evening, attorney. God protect and guide you always. Domingo Lanik, Marilyn Bundok. Tapos si Elvin Burgos, si 6 million ni Libindes. Nawala. 125 lang yun. Marilyn Bundok, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.